Sabi nila, ang pinakamalupit na pagtataksil ay nagmumula sa taong pinakamalapit sa puso mo. Ang sakit ng isang pagkakamali ay doble kapag ginawa ito ng taong minahal mo at ng taong dapat ay pinagkakatiwalaan mo. Akala ko, ang buhay ko ay nakasulat na sa tamang direksyon. May isang babaeng mahal na mahal ko. Isang pamilya na sa tingin ko ay buo at masaya. At isang kakambal na kasama ko mula pagkabata hanggang sa pagbuo ng sarili kong tahanan. Pero hindi ko alam. May isang lihim na matagal nang tinatago sa akin. At nang dumating ang araw na natuklasan ko ito, wala na akong ibang nagawa kundi tanggapin ang masakit na katotohanan. Ito ang kwento ng pagtataksil, panlilinlang, at kung paano ko nalaman na minsan, ang taong dapat mong pinagkakatiwalaan ay siya ring sisira sa'yo. Lumaki akong may kakambal, si Marvin. Sa panlabas na anyo, para kaming pinaghiwalay ng salamin. Kahit ang mga malapit sa amin, minsan ay nalilito kung sino ang sino. Pareho ang taas, katawan, boses at kilos. Pero sa kabila ng pagiging identical twins namin, hindi kailanman naging magkapareho ang pagkatao namin. Ako, masipag, tahimik, at may plano sa buhay. Siya naman, madiskarte, palaging naghahanap ng thrill, at palaging may gustong makuha. Bata pa lang kami, mahilig na siyang agawin ng mga bagay na gusto ko. Mula sa laruang nung bata pa kami, sa mga damit nung teenager, at sa mga pagkakataong dapat ay akin. Lagi siyang may paraan para agawin ang gusto niya. Pero hindi ko kailanman inisip na pati sa asawa ko, magagawa niya rin ito. Sa edad kong 35, akala ko'y natagpuan ko na ang babaeng makakasama ko habang buhay. Si Lorna, 22 anyos. Siya ang tipo ng babaeng kapag nakita mo, mapapatigil ka talaga. Bata pa siya, puno ng buhay, at kahit simple lang ang kilos niya, may dating na hindi mo pwedeng baliwalain. May kakaibang kinang ang kanyang mga mata, at ang kanyang bawat ngiti ay tila kayang tunawin ang pagod ng isang buong araw na trabaho. Hindi nagtagal, lumalim ang pagkakakilala namin sa isa't isa. Madalas kaming lumalabas, kumakain sa labas, naglalakad sa parke, at nagkikwentuhan hanggang sa madaling araw. Mabilis akong nahulog sa kanya. Masaya ako nung sinabi niyang mahal niya rin ako. Sa bawat yakap niya, pakiramdam ko ay nahanap ko na ang tahanang matagal ko nang hinahanap. Hindi nagtagal ay kinasal kami. Ibinigay ko sa kanya ang isang marangyang kasal dahil yun ang hiniling niya sa akin. Nang tumuntong kami sa aming bagong tahanan bilang mag-asawa, akala ko ay doon magsisimula ang isang panghabang buhay na kwento ng pagmamahalan. Sa loob ng unang taon ng aming pagsasama, wala akong nakitang kahit anong mali. Masaya kami. Masaya akong umuwi sa kanya araw-araw. Ang simpleng hapunan na inihahain niya sa akin ay parang masarap na pagkain sa buong mundo. Ang kanyang lambing at pag-aalaga ang nagbibigay sa akin ng sigurado at payapang pag-ibig. Sa tuwing magkasama kami sa kama, nararamdaman ko ang init ng kanyang yakap na parang ipinapangako niyang ako lang ang lalaking mamahalin niya habang buhay. Tuwing Sabado may routine kaming gumigising kami ng sabay. Maghahanda ng agahan, maglilinis ng bahay, at pagkatapos ay pupunta sa mall upang mamili ng mga pangailangan namin. Kapag linggo naman ay madalas kaming namamasyal sa probinsya o kaya ay nasa bahay lang at nagluluto ng mga paborito naming pagkain para pagsaluhan. Mga simpleng bagay na naging parte na ng buhay namin bilang mag-asawa. Pero sa isang relasyon, minsan kahit gaano ka kasigurado,
May mga bagay na hindi mo inaasahan. May mga lihim na hindi mo mahuhuli agad. Mga pekeng ngiti na hindi mo makikita hanggat hindi mo binibigyan ng pansin. Nagsimula akong mapansin na may mga araw na hindi siya kasing saya tulad ng dati. May mga gabi na bigla siyang tahimik sa kalagitnaan ng usapan namin. Minsan, hindi niya sinasagot ang mga simpleng tanong ko. Hindi ko naman kagad pinansin yon. Iniisip ko na baka may mga dinadala lang siyang problema o kaya pagod lang. Pero hindi ko alam na may isang taong palaging nakamasid. Naghihintay ng pagkakataon para kunin ang kung anong akin. Unti-unting nagbago si Lorna at hindi ko alam kung bakit. Minsan ay napapansin kong tila may iniiwasan siyang pag-usapan. Kapag tinitingnan ko siya sa mata, may takot akong nakikita pero hindi ko mawari kung bakit. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, niyakap ko siya mula sa likuran. Hindi siya gumalaw. Hindi siya sumagot ng tinanong ko kung pagod ba siya. Sa unang pagkakataon, ramdam ko ang malamig niyang katawan sa tabi ko. Iyon ang simula ng isang bagay na hindi ko pa noon lubos na maunawaan. Isang trahedyang unti-unting nagkakahugis. Simula nang ikasal kami ni Lorna, mas naging madalas ang pagbisita ni Marvin sa bahay. Hindi ko agad ito pinansin dahil inisip ko na normal lang naman na maging close siya sa pamilya ko. Palaging nandyan si Marvin. Palaging nakatambay. Nakikikain. Nakikipag-usap. Madalas mahaba pa ang oras niya kay Lorna kaysa sa akin. Minsan nga, umaabot pa sa punto na tila mas alam pa niya ang schedule at mga plano ng asawa ko. Nung una, masaya ako na magkasundo silang dalawa. Maganda na malapit ang asawa ko sa pamilya ko, di ba? Lalo na't kakambal ko siya. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti akong nakakaramdam ng kakaiba. Mas madalas silang mag-usap kahit wala ako. Parang may tinatago silang mga ngiti at bulungan. At ang pinaka nakakabahala, may mga gabing hindi ko naabutang natutulog si Lorna sa tabi ko. Nagsimula akong maging mapanuri. Minsan sa gabi, gigising ako at mapapansin kong wala si Lorna sa tabi ko. Minsan pa, nadadatnan kong naglalakad siya pabalik sa kwarto na parang galing sa ibang bahagi ng bahay. Kapag tinatanong ko naman, simpleng sagot lang niya, naihilang daw siya. Pero may pagkakataong hindi ko napigilan ng sarili ko. Sinundan ko siya. At sa ilang beses na ginawa ko ito, napansin kong hindi siya dumiretso pabalik sa kwarto. Pagkatapos pumunta ng banyo, minsan, patagilid siyang sumusulyap sa sala. Minsan naman, tila nakatayo lang siya roon na para bang may hinihintay. Pero sinong hinihintay niya? Hanggang sa isang gabi, napansin kong hindi siya bumalik ng kama. Matapos niyang umalis, hindi niya namalaya nagising ako. Tumayo ako ng marahan. Nang makalayo na siya, sinigurado kong hindi niya maririnig ang mga yapak ko. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng kwarto at bahagyang sinilip ang sala. Doon ko nakita si Lorna at si Marvin. Magkasama sa kusina. Nag-uusap sa napakababang tono. Mabilis akong bumalik sa kama. Nagtulog-tulugan ako. Pero ang isipan ko ay gising na gising. Ano kaya ang pinag-uusapan nila sa 10 oras ng gabi? Bakit kailangan ng palihim? Kinabukasan ay nagdesisyon akong pagmasdan pa sila. Sinubukan kong huwag magpahalata. Mas naging maingat ako sa paggalaw ko, sa pagsasalita, at sa pag-oobserba. At doon ko napansin ang mas marami pang bagay. Kapag ako ay kasama ni Lorna, parang may mga sandaling lumilipad ang isip niya. Hindi siya nakikinig ng mabuti sa akin. Hindi kagaya ng dati. Minsan,
Kapag kami lang ni Marvin na magkasama, napansin kong umiiwas siya ng tingin. Parang may gustong sabihin pero hindi niya masabi. May mga text messages si Lorna na mabilis niyang binubura. Pinilit kong maging kalmado. Hindi ko gustong umabot sa puntong magduda ako sa sarili kong asawa. Ayaw kong sisiin siya nang wala akong matibay na ebidensya. Pero ang hinala ko, unti-unti nang nagiging mas malinaw. Isang gabi, hindi ko na nakayanan ng kaba at pagdududa. Sinabi kong may meeting ako kinabukasan sa labas ng bayan at hindi ako makakauwi ng maaga. Pero hindi ako umalis. Sa halip, naghintay ako sa labas ng bahay. Sa madilim na sulok kung saan hindi nila ako makikita. Makalipas ang isang oras, nakita kong dumating si Marvin. Hindi siya dumaan sa harap ng bahay. Dumiretso siya sa likuran. Pumasok siya gamit ang spare key na alam kong hindi ko naman kailan binigay sa kanya. Pinagmasdan ko kung ano ang susunod niyang gagawin. At dun ko siya nakita. Pumasok sa kwarto namin ni Lorna. Ang kwartong dapat ay para sa amin lang. Pinilit kong pigilan ang galit na bumabalot sa akin. Hindi ako sumugod. Hindi ako nag-ingay. Hinayaan kong lumipas ang ilang minuto. At nang handa na ako, saka ako pumasok sa loob ng bahay. Dahan-dahan binuksan ang main door gamit ang susi ko. Pumasok sa bahay. Marahan bawat hakbang. Pinakikiramdaman ang bawat ingay. Hanggang sa nasa harapan na ako ng pinto ng kwarto namin. Binuksan ko ang pinto ng sakto lang para makasilip at marinig ko ang kung anumang usapan ng mga nasa loob. Nakita kong may gumagalaw sa kama. Dalawang anino na masyadong magkalapit. Doon ko nakita ang pinakamasakit na tanawin sa buhay ko. Si Lorna at Marvin. Magkasama sa kama. Hindi ko alam kung paano ako nanatiling kalmado. Hindi ako basta sumugod. Tumayo ako sa madilim at nakinig. Hinintay kong lumabas ang katotohanan. At nang tawagin ni Lorna ang pangalan ni Marvin, hindi na ako nagulat. At ang mas masakit, alam niyang mula sa simula pa lang ay si Marvin na iyon at hindi ako. Alam mo, mas gusto kita kesa kay Irvin. Sabi ni Lorna habang hinahaplos ang mukha ni Marvin. Parang tinusok ng daan-daang karayom ang puso ko. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Ito ay sadyang pagtataksil. Hindi ko na kailangang marinig ang iba pa. Kaya nagmadali akong lumabas ng bahay nang wala pa ring ginagawang kahit anong ingay. Hindi sapat sa akin ang nahuli lang sila sa akto. Gusto kong marinig mismo mula kay Lorna ang kanyang tunay na nararamdaman. Kinaumagahan, sinigurado kong wala na si Marvin. Pinag-aralan ko ang bawat kilos niya. Ang paraan ng kanyang paglakad. Ang pagsasalita. Pati na rin ang pabango na madalas niyang ginagamit. Isinuot ko ang paborito niyang damit. Inaayos ang buhok ko tulad ng sa kanya at tiniyak na maging magkapareho kami sa bawat aspeto. At nang dumilim ang paligid, bumalik ako sa bahay na parang si Marvin. Nakita ko si Lorna na nakaupo sa sala. Hawak ang kanyang telepono na tila may hinihintay. Pagkakita niya sa akin, hindi siya nag-alinlangan. Lumapit siya at ngumiti. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita mula sa kanya. Akala ko hindi ko na darating. Bulong niya sa akin. Saka dahan-dahang inilapit ang kanyang katawan sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Hinayaan ko lang siyang magsalita pa. Ayaw mo ba sa akin ngayon? Tanong niya sa malambing na tono habang hinahaplos sa mukha ko.
Hindi niya man lang inisip na baka ako ito. Si Irvin, ang tunay niyang asawa. Doon ako napapikit ng saglit. Pinakiramdaman ang sakit na unti-unting bumabalot sa akin. Pero hindi ako maaari magpakita ng kahit anong pag-aalinlangan. Kailan mo ba iiwan si Irvin? Tanong ko sa kanya. Ginaya ang boses ng aking kakambal. Ngumiti naman siya. Hindi ko siya kayang iwan. Alam mo namang kailangan kong mapanatili sa kanya, di ba? Dahil sa, alam mo na, seguridad na ibinibigay niya. Pero ikaw talaga ang gusto ko. Ikaw talaga ang totoong mahal ko. Sa mga salitang iyon, naramdaman kong parang may pumunit sa puso ko. Dahil sa pangalawang pagkakataon, nakumpirma kong hindi niya ako minahal. Hindi mo katulad si Irvin. Masyadong seryoso at walang thrill. Dagdag pa niya. Doon na ako hindi nakatiis. Unti-unti kong niluwagan ang ekspresyon ng mukha ko at bumalik sa pagiging ako. Nang makita niyang nagbagong ekspresyon ko, nanlaki ang kanyang mga mata. Irvin? Tila na blanko siya. Dahan-dahang umatras habang ako naman ay dahan-dahang tumayo. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Malamig kong sabi. Alam ko na ang lahat. Hindi niya ako minahal. Hindi niya ako kailanman pinili. Ako lang ang naging tagapagbigay ng seguridad niya habang ang kakambal ko ang tunay niyang gusto. At doon ko na tinapos ang lahat sa amin. Matapos ang ilang buwang pagsisikap na makalimot, natutunan kong tanggapin ang sakit at lumaban para sa sarili ko. Hindi naging madali. Maraming gabi akong ginigising ng sakit ng alaala ni na Lorna at Marvin. Pero bawat araw na lumilipas, natututunan kong bitawan ang sakit at ipagpatuloy ang buhay. Sa panahon ng pag-move on ko, doon ko nakilala si Alicia. Iba si Alicia kay Lorna. Hindi lang siya basta maganda, pero punong-puno ng pangunawa at pagmamahal. Una ko siyang nakilala sa isang business conference kung saan pareho kaming inimbitahang magsalita bilang panelists. Magaan siyang kausap at sa bawat palitan ng ideya, naramdaman kong hindi lang siya matalino, kundi may sincerity sa bawat salitang sinasabi niya. Hindi ko kagad hinayaan ang sarili kong mahulog. Takot pa akong muling magmahal. Pero si Alicia, hindi nagmadali. Binigyan niya ako ng panahon para tuluyang makalaya sa nakaraan. At isang araw, nagising na lang ako na wala na ang sakit. Wala na ang galit. At ang natira na lang ay totoong saya na dala ng bagong pag-ibig. Makalipas ang isang taon, nagpakasal kami ni Alicia. Isang simpleng seremonya lang. Malayo sa naging kasal ko kay Lorna. Pero punong-puno ng pagmamahal at katapatan. Ngayon ay masaya kami nagsasama kasama ang dalawa naming anak at masasabi kong sa wakas, natagpuan ko na ang totoong tahanan na matagal ko nang hinahanap. Wala na akong balita kay na Lorna at Marvin. Hindi ko alam kung itinuloy nila ang relasyon nila o kung naghiwalay rin sila. At sa totoo lang, wala na rin akong pakialam. Dahil ang mahalaga, natagpuan ko na ang kapayapaan. Natutunan kong magpatawad at higit sa lahat, natutunan kong mahalin muli ang sarili ko. Sa lahat ng pinagdaanan ko, natutunan kong ang pagtataksil ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng tiwala, kundi pati na rin sa pagkawala ng sarili mong halaga. Hindi ako perpektong tao, pero hindi ko kailanman inakala na dadanasin ko ang ganitong sakit mula sa dalawang taong pinakamalapit sa akin. Ito ang mga natutunan ko mula sa karanasang ito. Hindi mo kayang ipilit ang isang relasyon kung ang puso ng isang tao ay hindi na sayo. Kahit anong pilit kong maging mabuting asawa, kung ang puso ni Lorna ay nasa kakambal ko na pala, wala na akong magagawa para baguhin iyon. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag,
mahirap na itong buuin muli. Hindi lang si Lorna ang nagkanulo sa akin, pati si Marvin. Hindi ko akalaing ang kakambal at katuwang ko sa buhay ay siya pala ang magpapabagsak sa akin. Mas mabuting mawala ng taong hindi totoo kaysa manatili sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Akala ko mas magiging mahirap ang mabuhay nang wala si Lorna. Pero sa totoo lang, mas mahirap ang manatili sa isang relasyong balot ng pagtataksil. May darating na tamang tao para sa'yo. Nung una, inakala kong hindi ko na kayang magmahal muli. Pero dumating si Alicia. Isang babaeng nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi mo kailangang ipaglaban na mag-isa. Ika nga sa kasabihan, rejection is a redirection. Bahala na kayo mag-connect basta naniniwala ako dyan. Hanggang dito na lang Kuya Dax. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. More power po sa channel ninyo. Ako si Ervin. At ito, ang true confession ko.